po sa inyong lahat at ikinagagala ko po na i-announce sa inyo ang muling pagbabalik ng Unflagged exclusive segment natin. Para po sa mga bago at hindi nakakalam kung ano ang Unflagged exclusives, ito po yung version ng Unflagged na nakasanayan ninyo na live streams pero recorded nga lang. Bali po, pansamantala po kasing hindi po muna makakapag-live kaya muli po naming ibinabalik ang segment na ito. At para po sa gabing ito, tatalakayin ko ang tungkol sa mga false advertisements na karaniwang ginagamit ng mga OLA para makapangbiktima ng mga taong may matinding pangangailangan na pinansyal. Alam naman po natin na ang mga online lending apps na yan ay nagiging popular na paraan ng pangungutang dito sa Pilipinas dahil alam nyo na sa kanilang mabilis at madaling proseso ng application. At dahil nga mas convenient ang mga OLA sa pagbibigay ng agarang solusyon sa problema sa pera, maraming OLA po ang nagsasamantala at gumagamit ng mga false advertisements upang akitin ang mga potential borrowers. Isa-isahin ko po sa episode na ito kung ano-ano yung mga false advertisements na yan at syempre bibigyan ko kayo ng mga tips para makaiwas dito. Ang una po sa ating listahan ay ang zero interest rate. Maraming OLA ang nag-a-advertise ng zero interest rate para sa kanilang mga loan offers. Ngunit kadalasan may mga hidden charges at fees na hindi agad na ipapaliwanag sa mga borrowers. Ang zero interest rate ay maaaring totoo sa unang loan o sa unang araw o linggo, pagkatapos nito ay papatungan na ng mataas na interes. Ang pangakong ito ay madalas na ginagamit upang makuha ang interes ng mga borrowers na may, pangangailangan ng mabilis na pera. Subalit ang totoo po niyan ay maaaring nakatago lang yung mga fees at saka yung charges na kasama dun sa loan na yun. Tapos, yun ay magiging dahilan upang mas mataas na yung kabuoang halaga na inyong babayaran. Isa sa mga karaniwang tactics ng mga OLA na yan ay yung pagsisingil nga nila ng mataas na processing fee o service fee na hindi pinapaalam sa mga borrowers bago nila pirmahan o i-check yung box na yon sa inyong kasunduan. Halimbawa po niyan, maaaring magsabi yung OLA na wala silang interest loan, ang interest ang kanilang loan, ngunit mayroong napakataas na processing fee pala na ibabawas mula sa kabuuang halaga na iyong matatanggap sa pag-release ng pera. Bukod pa dito, may mga OLA na naglalagay ng mga kondisyon na mahirap sundin upang mapanatili yung zero interest. Halimbawa po dyan ay maaaring kailanganing bayaran mo ng buo yung loan sa loob lamang ng napakaikling panahon upang hindi ito mapatungan ng interest. At kapag hindi ka nakabayad sa tamang oras na yon, biglang doon naman tataas yung interest rate at yung borrower ay mapipilitang magbayad ng mas malaking halaga kaysa sa kanyang inaasahan. Pangalawa, fast and instant approval daw. Ayan, bagaman totoo na mabilis ang proseso ng OLA, hindi ito nangangahulugan ng instant approval. Maraming borrowers ang nag-aakala na agad silang maa-approve, ngunit ang totoo niyan, ang kanilang application ay kailangan pa rin dumaan sa verification process na maaaring tumagal ng ilang oras, ilang araw. Marami kasi ang naiengganyong mag-apply pagka ganito yung pangako na na-encounter nila. Ngunit kasi ang totoo nga dyan, karamihan po sa mga OLA na yan ay kumukuha lamang ng mga personal na informations ninyo at mga documents. Pagkatapos, hindi naman pala aaprubahan yung loan. Sa mga kaso po kung saan ang borrower ay may mababang credit score o may mga hindi kumpletong dokumento na naipasa, ang proseso na yon ay mas tumatagal. Sa ganyang sitwasyon, ang inaakala ninyong instant approval ay kalaunang madedecline lang din pala. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang pagkolekta ng personal informations ninyo. Maaring ang OLA ay ang nangangailangan pa sila ng iba pang detalyadong personal na informations mula sa kanilang mga aplikante tulad ng mga IDs, payslips, certificate of employment, business permits, registrations, and KENEMERUTs. Yan, iba't iba pang mga sensitive data ninyo. At sa kasamaang palad, may mga pagkakataon na itong mga impormasyon na ito ay nagagamit sa maling paraan o kaya naibibigay sa mga OLA companies. Kaya minsan magugulat ka na lang may tumatawag o nagte-text sa'yo na bago na namang OLA at nag-aalok ng bagong loan offers. Pangatlo, no collateral or documents required
isang valid ID lang. Ayan, ang ilang OLA kasi 'di ba, nag-a-advertise sila na isang ID lang daw at hindi kailangan ng kahit anong dokumento na ipapasa para makapag-loan. Ngunit ang totoo po niyan, habang nag-a-apply ka ngayon sa app, hihingan ka pa rin nila ng proof of income, payslip, proof of residence, employment details, at iba pang proof pang dokumento. Maraming borrowers ang naaakit sa pangakong ito dahil nga naman, 'di ba? Convenient kasi mag-a-apply ka, isang valid ID lang kailangan mo. Pero sa actual na proseso, karamihan sa mga OLA na 'yan, nangangailangan pa rin pala ng karagdagang documents para makumpleto mo yung application mo. Yung pangako nila na no collateral or documents required ay madalas isang marketing strategy lamang upang makaakit ng mas maraming mag-a-apply sa kanila. Pagkatapos nila makuha ang interest ng borrowers at masimulan mo na ang iyong application, doon nalalabas ang mga karagdagang requirements. Dahil dito, maraming borrowers ang hindi lamang nag-aaksaya ng oras sa proseso, kundi maaaring makuha ang inyong mga information sa pag-upload ninyo ng mga documents while applying at yung mga iba pang impormasyon sa inyong phone mismo dahil pag-install nyo ng app ay nagbibigay kayo ng permissions. Pang-apat, low interest rates. Yan, bagaman mababa ang interest rate na ipinakita nila sa kanilang advertisements, may mga karagdagang charges na hindi agad nila binabanggit syempre. Sa huli mo na lang yan malalaman ang kabuuan na nidagdagan pala kayo ng interest ng mga kinemerals na OLA na yan. Ang mga OLA po ay madalas nag-a-advertise na mababang interest rate upang akitin nga lang yung mga borrowers na talagang gipit na gipit. Ngunit yung mga nakatago na yan at hindi agad na ipaliwanag na fees ay kadalasang nagpapataas ng bongga sa halaga ng loan ninyo. At kadalasan yung mga hidden charges na yan, nalalaman nyo na lang kapag na-submit nyo na yung application. 'Di ba? Yung mga processing fees, services fees, platform fees, at ibang fees. Yung mga hidden charges na yan ang nagiging sanhi na mas mataas yung babayaran ng loan ninyo kaysa doon sa inaasahan ninyo. Pang-5, no late payment fees. O ayan, kasi yung mga ilang OLAs na yan ay nagsasabi sila na wala silang late payment fees kapag na-delay ka ng pagbabayad. Pero ang totoo niyan, pag na-delay ka talaga, maniningal pa sila ng penalties na hindi naman nila nailahad talaga sa simula. Maraming borrowers po ang naakit sa gantong pangako dahil sa tingin nila mas mababa o mas magiging mababa ang kanilang gastos kung sakali sila ay ma-delay ng pagbabayad. Subalit, sa likod po ng pangakong no late payment fees ay may mga ilang bagay na dapat tandaan tulad ng hidden penalties na kahit na hindi tinatawag na direktang late payment fee ay ganun na rin naman ang meaning. Maaaring mayroon pa rin iba pang uri ng penalty sila na ipapataw kapag ang borrower ay hindi nakapagbayad sa takdang oras. Nandyan din yung additional service charges na maaaring idagdag ng mga OLA sa mga overdue accounts na maaaring hindi malinaw na ipinaliwanag sa simula ng aplikasyon. Pang-6, flexible repayment terms. Ayan, flexible repayment terms daw. Yan ang isa sa pinakakaraniwang false advertisement. Sa katotohanan po, maraming OLA ang may mahigpit na payment schedules, alam nyo yan, at hindi sila nagbibigay ng sapat na flexibility para sa mga borrowers nila. Madalas na ginagamit ito upang akitin lamang yung mga borrowers na kunwari magiging kayang-kaya niyan, kayang-kaya niyong bayaran yan. Pero yung realidad po no, yung pangako nila na repayment terms kunwari 150 days ay isang panloloko lamang at pag nag-proceed ang loan na in-applyan ninyo, magugulat ka na lang 7 days lang pala ito. At kaya pala naging 150 days dahil yung second repayment ay sa ika 150 days pa. Yung first repayment ay sobrang taas kumpara mo sa second repayment. Kaya marami pong borrowers ang naaakit sa pangakong ito dahil sa tingin nila ay magkakaroon sila ng kaluwagan at mahabang panahon sa pagbabayad. Subalit sa likod po ng pangakong flexible repayment terms ay isang marketing strategy lamang upang ikaw ay maengganyo na i-proceed ang iyong loan. At panghuli naman po sa listahan natin ang no credit check. Ang mga walang nagsasabing hindi sila nagsasagawa ng credit check ay kadalasang may kakibat na mataas na interest rates bilang kapalit ng perceived risk. Hindi totoo na walang credit check, bagkus ito ay ginagawa sa ibang paraan o hinahanapan ng iba pang security measures. Ang pangako po na ito ay para sa mga taong may mababang credit score.
Sa kabila nito, ang mga hindi pagsasagawa ng credit check ay kadalasang nagre-resulta sa napakataas na interest rate upang masiguro yung kita ng OLA. Marami ang nahihikayat sa ganitong klase ng advertisement dahil ang target nila yung mga borrowers na may mababang credit score na magiging kaakit-akit sa kanilang paningin dahil ayun na nga marami silang utang na magre-resulta pa ito sa overborrowing o lalong pagkabaon sa utang. At kalaunan, ano nga ba mangyayari? Mahaharas. Ngayon po na naipaliwanag ko sa inyo yung mga ilan sa mga karaniwang deceptive ads na ginagamit ng mga OLA, bibigyan ko naman po kayo ng mga tips para makaiwas na mabiktima ng ganitong dirty tactics ng OLAs. Una, mag-research. Bago po pumasok sa anumang loan agreement, mag-research kayo tungkol sa mga OLA na balak nyong hiraman. Basahin ng reviews o feedback ng mga ibang users. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng reviews ng iba, makakakuha ka ng idea kung paano talaga ang serbisyo ng isang OLA. Tignan din nyo kung may mga reklamo o kaso na isinampalaban sa kanila upang malaman nyo kung may mga hindi magandang pangyayari na maaari ring mangyari sa inyo. Pangalawa, basahin ang terms and conditions. Huwag pong magmadali sa pag-a-apply ng loan. Basahin at intindihing mabuti ang terms and conditions na karaniwang na nakalagay sa fine print upang malaman ang lahat ng posibleng bayaran at penalties. Siguraduhin na iintindihan mo ang bawat detalye lalo na ang mga hidden charges at fees na maaari nilang idagdag sa iyong babayaran. Tandaan, ang pag-intindi sa kontrata ay makakatulong upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Pangatlo, mag-ingat sa mga too good to be true loan offers. Ang mga ads ay dinisenyo upang maging kaakit-akit. Huwag po agad magtitiwala sa mga pangakong tila napakaganda upang maging totoo. Ang mga salitang tulad ng zero interest or instant approval at no hidden fees ay maaaring magdulot ng maling akala. Laging alamin ang tunay na condition sa likod ng mga pangakong ito at huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Pang-apat, humingi ng payo. Kung hindi ka sigurado, huwag mag-atubiling humingi ng payo sa mga eksperto o sa mga grupo katulad ng PhilFlag. Kami po sa PhilFlag ay handang tumulong sa inyo. At syempre ang pagkonsulta sa mga taong may sapat na kaalaman at karanasan ay makakatulong upang magkaroon ka ng tamang impormasyon at maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga posibleng panloloko. Maaari ka din makipag-ugnayan sa mga financial advisors upang makakuha ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sitwasyon. At panghuli, timbangin ang mga options. Kung maaari po, i-consider nyo po ang iba pang mga options nyo bago magdesisyon na umutang sa OLA. Maaring may mga traditional na legit na available na lending institution sa inyo tulad ng mga bangko o credit unions na may mas mababang interest rates at mas transparent na terms. Tingnan din po ninyo yung possibility na pagkakaroon ng personal loan mula sa mga kaibigan o kamag-anak na syempre mas mapapagkatiwalaan ninyo. Tandaan, maging mapanuri sa mga OLA ads at huwag kayo basta click lang ng click ng mga ads na yun na lumalabas sa inyo online. Huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa mga flashy ads na mga ito. Alamin niyo po kung ano-ano ang nasa likod ng mga catchy phrases at siguraduhin na uunawaan mo ang buong deal bago ka makipag-commit. Mahalaga rin na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa mga batas at regulations na magpoprotekta sa mga borrowers. Ang kaalaman sa iyong mga karapatan ay mahalaga upang hindi ka maloko o mapagsamantalahan ng mga mapanlinlang na olas na yan at may pagtanggol ninyo ang inyong mga sarili kapag kayo ay nahaharas. At ang pinaka-importante po sa lahat ay lagi nyo pong isipin ang worst case scenario. Huwag kayong umutang ng higit pa sa kaya mong bayaran at siguraduhin may backup plan sa kung sakaling magkakaroon ng problema kung hindi ka makapagbayad. Ang ating pong naging episode ngayon ay magiging kapakipakinabang sa lahat dahil sa pamagitan ng mga tips at na aking naibigay sa inyo ay makakaiwas kayo sa mga false advertisements at makakapili kayo ng maayos at mapapagkatiwalaang loan provider.
Ang tamang kaalaman at pag-iingat ay makakatulong upang mapanatili ang inyong financial health at maiwasan ang mga hindi inaasahang problema sa hinaharap, lalo na yung posibleng panghaharas na inyong mararanasan mula sa mga OLA. Dito po sa PhilFlag, itinuturo namin ang responsible borrowing at laging pinapaunawa na ang utang ay dapat pa rin bayaran. Kami din po ay nagpapalaganap ng mga malawakang awareness upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga abusadong OLA. Naway may mga natutunan kayong kaalaman sa ating naging topic ngayong gabi sa Unflag Exclusives. At inaanyayahan ko po kayo na sumali at sumuporta sa aming advocacy dito sa PhilFlag. Mari po kayong mag-message sa aming official Facebook page o di kaya naman po bisitahin ninyo ang aming website para malaman nyo ang iba pang impormasyon tungkol po sa aming organization. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Abangan po ninyo ang mga susunod pang informative episodes namin dito lamang yan sa Unflagged. Ako po si Miss A, ang inyong segment host.